buhay na walang hanggan, ano? Ang patutunguhan ng ating mga kaluluwa. Sa kabila na tayo mga makasalanan, patungong impyerno, pero salamat, merong nagsakripisyo, may nagbuwis ng buhay. Amen. Na sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, sa ngayong umaga, tayo po tumayo ng lahat at tayo dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. I hope na lahat tayo ay merong Bible na hawak. Amen? Amen. Mahalaga na meron tayong tanglaw ng liwanag sa ating mga kamay. Amen. So ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng mga Kawikaan. Proverbs After some. chapter number 1. Walang pasusay. Proverbs. Yan na pa. Pagkatapos niyan. One. Yan. Wisdom. Yan. Yan. Ano ba yung lalaki na sila? Okay, kanya nakita? Say amen? Amen. Basahin po natin ang malakas at sabay-sabay from verse number 5 hanggang verse number 8. Okay. So, ating pong sabay-sabay basahin. In verse number 5, begin. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand the proverb and the interpretation of the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. So tayo pong lahat, tayo mo kung galit, tayo po'y manalangin. O Diyos na mahabagin sa lahat, kami po ay lumalapit Ama sa inyong banal na panan at aming pong hinihiling ang inyong pong makapangyarihang kamay na gumawa sa kalagitnaan ng pangangaral ng inyong pong mga salita na ito po'y pangaral ng may kalinawan, kahusayan at kapangyarihan, Panginoon. At ang inyong pong mga salita ay gumawa sa puso ng bawat isa, Panginoon. At ang karunungan na magmumula sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu ang siyang magbibigay karunungan at kaunawaan sa bawat isa na naririto sa bahay-sambahan. Nawa ay huwag po namin sayangin ang mga ilang minuto ng pangangaral at amin pong makita mga dapat po namin lakaran mula sa inyo pong mga salita, Panginoon. At minsan pa kayo po magpakahayag sa habang ang inyo pong mga salita ay pinangangaral, sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning po. At umaga ngayon ay bagaman malamig ay salamat sapagkat tayo inihatid ng walang problema sa church. Ano po? Amen. Tayo muling magkasama-sama. At bagaman nalalapit na ang ating anniversary, lang 2 Sundays na lang ay anniversary na po natin. At mas nangangailangan po tayo ng panalangin. Gawa ng habang papalapit ang pagpuproklama ng katagumpayan, katapatan ng ating dakilang Diyos ay siya namang pagpupursigi ng kaaway na
tayo mahadlangan. No? Amen. So, kaya dapat maging vigilant and prayerful ang mga mananampalataya. No? So, ganoon din po ang inyong lingkod. Talagang ang trabaho ay nangangailangan tayo ng karunungan. No? Sapagkat hindi lang lakas ang kinakailangan pairalin sa trabaho. Ang kinakailangan may karunungan. Okay, at itong ating binasa na mga talata ngayong umaga ay mga aklat ni sinulat ni Haring Solomon, no, na may karunungan, no? At we believe that the book of Proverbs will give us enough knowledge, enough wisdom, so that we can apply in our hearts. Amen? So ngayong umaga ay ang ating key verse ay from verse number 7. So the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So may pamagat po ang ating mensahe, the fear that drives out fear. The fear that drives out fear. No? Ang takot na siyang nag-aalis ng takot. Ayan. Okay, bagaman parang parehas na fear, no? Ngunit maraming kahulugan na takot na tinuturo ang ating ating talatang mga binasa. Tunay na tayo ay nabubuhay sa mundong ito na para bang paralisan na tayo sa takot. No? Ibig sabihin ay ang mundo ay parating binabalot ng takot, no? At maraming tao, no, sa kanilang buhay ay maraming kinatatakutan. At alam natin yan na hindi lang kamatayan, no, ang nagbibigay takot, at marami pang mga bagay, no, sa buhay natin na maghahatid, magdudulot ng tinatawag na takot. So paano ba natin ito mapagtatagumpayan ang mga takot na ito sa buhay? So, ang Biblia ay nagtuturo na meron din siyang tinatawag na salitang fear that will drive out all fear. So, takot na nag-aalis ng mga takot na ating dinadala sa ating mga buhay. No? At alam niyo ba, yung marami tayong kinatatakutan katulad ng tinatawag na chromatophobia. Ayan. Chromatophobia. So, anong ibig sabihin yan? Fear of having no money. Yeah, hindi lang pala yung phobia na takot, kundi may takot din na mawala ng pera. Ayan. Tawag dyan ay chromatophobia. Chromatophobia. So, it brings intense feelings of hopelessness. Ito ay nagdudulot ng matinding damdamin ng kawalan ng pag-asa, anxiety and depression. Kaya ang pera talaga nakapagpapatanda eh. Kaya isip paano ka kikita, paano ka magkakamal ng limpak-limpak na salapi, no? At tila baga na ang mundong ito ay walang pangarap kundi salapi, no? Kaya totoo yung binanggit ng Biblia na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, no? So, kaya ang salapi ay either yan ay maging pagpapala o ang salapi ay magdulot ng matinding takot sa buhay ng tao, no? At gano'n naman din yung tinatawag na ergasiophobia. Ergasiophobia. Ano naman ito? Ito ay takot na mawala ng trabaho, no? Ergasiophobia. So, or phonophobia. So, an extreme and debilitating fear associated with work or manual labor, fear of finding or losing employment. No? Ewan ko ba, pagka ang tao ay nawala ng trabaho, para bang tapos na. Wala na ang lahat. No? At masasabi natin katapusan na ng mundo. Ayan. The end of the world. The end of the world. So, parang pinagtakluban ng langit at lupa. So, maraming phobia na
pwedeng magdulot sa atin. Bagaman tayo mga mananampalataya na, ay maaari pa rin tayo maapektuhan ng mga ganitong bagay. Maaari pa rin tayo maapektuhan ng mga takot. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay nagtuturo, paano ba maalis ang mga takot na ito? No? So alam nyo, nung tayo wala pa sa Panginoon, mas marami tayong kinatatakutan sa buhay. At nung siya ay ating nakilala sa ating buhay at tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, ay doon lang medyo naibsan yung takot. Ganun pa man, ay meron pa rin. Talagang hindi mawawala. Right? Amen. So, kaya ang solusyon ng ating Panginoon, pagka tayo nababalisa sa mga bagay na may kinalaman sa ating mga pangangailangan, ang sabi ng Panginoon ay, seek ye first the kingdom of God. Amen? So, una mong dapat puntahan, no, ay ang Panginoon. Ang una mo dapat takbuhan ay ang Panginoon. So, bagaman maraming mga naka-quote dyan sa inyong mga social media na seek ye first the kingdom of God, and yet, wala naman talaga sa buhay nila na hanapin ang kalooban ng Diyos. Kundi ang kalooban din naman nila ang talagang nasusunod. No? At pag sinabing ang Panginoong Yesus ay ginawa mong Diyos at Panginoon ang iyong buhay, hindi lang tagapagligtas. Iba kasi takot pumunta ng impyerno, kaya tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, subalit hindi Panginoon. Sila pa rin na nakaupo sa trono ng kanilang mga puso. Magkaiba yun. No? So, ang binabanggit ng Biblia ay si Kristo na, kaya nga tinawag mong Panginoon kasi siya na ang masusunod sa buhay mo. Amen? Amen. Okay. So, number 1, so the fear of the Lord is the key to life. The fear of the Lord is the key to life. So, ang pagkatakot sa Panginoon, ang siyang susi sa buhay na ito. No? Sa hinaharap nating mga takot dito sa mundo. Bagaman tayo hindi pa kinukuha ng ating dakilang Diyos na nagligtas ng ating mga kaluluwa, ay maaari pa rin tayo maapektuhan na ito. Kaya yung mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, talagang sila'y binabalot araw-araw, gabi-gabi ng takot. Sabi ko nga, ang mga takot na yan, mga primary, ay yung mga tinatawag na basic needs ng tao. At alam natin yan, ano yan? Pagkain, bahay, no? At damit. Yan ang basic needs. Ngunit, ganun pa man, pagka nawala ng pera ang tao, paano ka pa magkakaroon ng bahay? No? Paano ka pa magkakaroon ng damit? No? So, kaya pera talaga ang hinahabol No? Para bang yung marami ko nakikitang picture na maraming tao na sa kanilang buhay na hinahabol nila palagi ang pera. No? Para bang pera na lang ang goal ng tao. Hanggang sa siya'y sa paglipas ng panahon, kahahabol niya ng pera, siya ay tumanda na. At kanyang nakuha yung tinatawag na pagsisikap niya doon sa tinatawag na mga salapi. At doon sa kanyang paglipas ng panahon, sa kanyang katandaan, nakita niya na hindi na rin pala niya ma-enjoy. Bakit? Kahabol niya sa pera, mamamatay na pala siya. Useless, ibig sabihin. Kaya, hindi dapat tayo ang maghabol sa pera, kundi yung pera ang humabol sa atin. Amen? At yun ang pangako ng salita ng Diyos, ang sino mang makikinig sa Kanya at magkakaroon ng takot. In verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Hindi mo maunawaan yan. Hindi mo maintindihan yan hanggat hindi ka nagkakaroon ng takot sa ating Panginoon. So, anong takot? Takot ng pagsunod. No? Hindi yung takot na masyado ka nag-aalala, kundi takot na gawin, respeto, no? Yung kanyang utos. So, the fear of the Lord is the key to life. At hindi mo makikita yan, yung tinatawag na kahulugan ng buhay hanggat di mo nakikilala si Kristo. At magkakaroon lamang ng kahulugan ito kung siya ay mapapasayo. Kung yung kanyang inaalok na regalo ay mapapasayo. Kaya salamat doon sa ating mga naging bisita na nagprofess na tinanggap nila ang Panginoon nawa. Ay
hindi lang natapos na tinanggap nila ang Panginoon, kundi talagang seryoso sila na may pagkatakot na ngayong nakilala nila, nalaman nila ang katotohanan, meron silang takot para paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Amen. At sa bawat isa naman na narito, sa bahay-sambahan niyo, nawa ang takot na yan. Ngayong meron ka ng buhay na walang hanggan, may langit ka ng tiyak na patutunguhan, dapat yung takot manatili sa iyong puso, no? Na pagkatakot sa ating Panginoon. So, yung salitang takot ditong ginagamit, iba yung sa takot ng mundo. Yung salitang fear of the Lord, yung pagka binanggit na ang kanyang salita, ang kanyang pangalan, naroon ang iyong mataas na pagtanaw. Sabi ko nga, pangalan pa lang ng ating Panginoon, ang diablo, nanginginig na Minsan magtataka ka, bakit kung mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na pinangangaral na ang salita ng Diyos, no? Binibigay na ang kanyang utos, pero walang pagkatakot. No? Walang panginginig. Kaya sabi ng pastor, mainam pa yung demonyo, nanginginig. No? Kaya magkaroon dapat tayo ng takot ngayong tayo'y mga mananampalataya, no? Takot na hindi mabasa ang kanyang salita, takot na hindi gawin ang kanyang utos, takot na hindi gawin ang mga bagay na mahalaga para siya'y lumago sa kanyang buhay Kristiyano. So, number 2, hindi ko nabibigyan ng mahabang pagpapaliwanag ang 1. We all believe na ang bawat isa sa atin dito I'm hoping and praying na lahat kayo ligtas. Amen? Amen. I pray na ang Panginoon ang nag-ahari sa puso nyo, hindi ang sarili nyo. Bakit? Kasi pag kayo pa rin nakaupo sa trono ng puso nyo, hindi nyo mararanasan yung takot na pagkatakot sa Diyos na binabanggit ng ating binasa. So number 2, the fear of the Lord helps you to see clearly. So yung takot, pagkatakot sa ating Panginoon, ay tutulungan ka nito na makakita ng malinaw. Ayan. So alam niyo yung nanlalabo ang mata? Minsan pag ako'y, kasi panggabi ang trabaho ko, pag ako'y sumakay ng kotse at sobrang lamig, no? Alam ng mga driver yan. No? At yung salamin ko, kahit anong wiper, ang wipes ang gamitin ko dun sa wiper, yung gomang wiper sa harapan. May mga may mga parang tawag dito, merong hamog, merong malabo, parang mausok. So, at dahil ka mamadali ko, mahirap pala ako mag-drive ng baka may mabunggo ako, hindi ko makita ang kaliwat kanan So, ang gagawin ko, gagamitin ko yung heater. Para maalis yung fog dun sa loob. Para luminaw. Pero ang tagal bago, paano kaya ako kung ang buhay ng isang Kristiyano hindi malinaw? I'm sure, mabubunggo ka. I'm sure madadapa ka. I'm sure makakasagi ka ng mga bagay na magdudulot ng hindi maganda. So, ganun din. Yung fear of the Lord ay nagbibigay sa atin para makakita ng malinaw. Kasi kung walang pagkatakot sa ating Panginoon, hindi mo makikitang malinaw ang pagkakatawag sa iyo. Ano bang purpose? Bakit ako iniligtas ng Diyos? Anong ginagawa ko dito sa church? Ano yung pagiging buhay kong Kristiyano? Anong nakikita nila sa buhay ko? So mahalaga na makita mo yung nilalakaran mo. Dahil pag malinaw ang iyong nilalakaran, I believe, nakikita ng mga tao, alam nila ang gagawin mo. Pero kung ikaw mismo hindi ka sure sa gagawin mo, I don't believe na nakikita nila ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya mahalaga yung salitang takot na binabanggit ng Biblia, yung the fear that drives out fear. Kasi kung wala tayong takot, I believe hindi tayo tatagal sa ministry. I believe kahit na sabihin natin na 9 na taon na ang gawain, no? Mahalaga pa rin na makita mo na malinaw ang iyong nilalakaran. Ang buhay na binago. Ang buhay na patungong langit. No? Alam niyo yung buhay na patungong langit?
Buhay na masasabi mong sa langit ka nga talaga pupunta. Bakit? Sobra ka na sa yung pagbabasa ng Biblia. Sobra ka na sa pag-church mo. Sobra pa. No? Pero yung wala silang nakikita na yung tinatawag na pagkatakot mo sa Panginoon, ang nakikita nila parehas lang. There is no difference. Walang pagkakaiba. Alam niyo yung minsan pagka nagagalit ka, na hindi mo mapigilan ang sarili mo. Alam mo, pagka nakapagsalita ka hindi maganda, ikaw rin ang masasaktan eh. Kristiyano ako, ba't ba nasabi ko? Anak ko nga lang, pag napalo ko eh. Buong maghapon ko inisip, napalo ko ang anak ko. Para bang andun yung sakit sa puso eh. No? Dapat ganun ang ating pagkatakot sa Panginoon. Yung ating nilalakaran dapat ay talagang siguradong patungong langit. Kaya pagka nagalit tayo, iwasan natin yung makapagsalita na talagang sabi natin hindi salitang panlangit eh. No? Yung salitang patungong langit na yung galit ka na eh, talagang mahinahon pa rin eh. Sa trabaho, ganun. Talaga bang parang dinedemoralize ka? No? Yung sinisira ang mood mo, alam mo yun? No? Ako, Panginoon, alam ko malapit na ang anniversary, pero kinakailangan kong tumatag. Bakit? Kasi ang Diablo, hindi siya hihinto eh. Talagang andyan siya. Kako, ilang araw pa lang ako. Pero ganito na nangyayari, parang hindi ka ako maganda. Naiisip ko, ang Panginoon eh. Dapat ganun tayo. Ang Panginoon ang palagi natin pinag-uukulan ng takot. Amen? Na gusto mo lang magalit, kaya lang, Kristiyano ka eh. Kaya lang, anak ka eh. Kaya lang, tagalangit ka eh. Bakit? Kasi sila taga-mundo. Ikaw, hindi ka taga-mundo, tagalangit ka. Amen? Amen. Dapat ang buhay mo ay buhay na makalangit. Amen. So, the fear of the Lord helps you to see clearly. So, napakaganda na magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon. Kasi pagka may takot ka, sabi ko nga, kahit anong ginagawa mo, nagtatrabaho ka sa amo mo, no? Naghahanap buhay ka, no? Naglilinis ka sa bahay, nag-aalaga ka ng anak mo, dapat andun palagi yung takot mo sa Panginoon eh. Siya palagi ang laman ng isipan mo. No? Siya palagi ang pinag-uukulan mo ng mga bagay na sa pang-araw-araw mong buhay. No? So the fear of the Lord, sabi dyan, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kasi pag wala tayong takot, kabaligtaran lang ng knowledge eh. Ano yun? Fools. At alam niyo yung fools, sabi dito, but fools despise wisdom and instruction. Ayaw nila ng tinuturuan, ayaw nila ng pinagsasabihan, ayaw na ng tinatama ang buhay nila. Why? Because they are fools. Pero yung meron tayong takot sa Panginoon, meron tayong tinatawag na pagmamahal na pakinggan. No? Yung pagsunod sa kanyang mga salita, ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan. So, sabi dyan sa chapter 1, verse number 2, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. No? So, ano ibig sabihin yan? Kasi kung wala tayong wisdom ng Panginoon, hindi natin madidistinguish yung mali sa tama. Kaya pagka meron tayong fear, nakikita natin alin ang tama, alin ang mabuti, at alin ang masama. Alin ang makatutulong, at alin ang hindi makakatulong. No? So, yun ang naibibigay ng pagkatakot sa ating Panginoon to helps you to see clearly. So, minsan pagka wala akong salamin, trabaho, madalas ang binubuhat ko yung mga bangkaling kahoy. May mga, pag ako'y naghugas ng kamay, mahapdi, masakit, wala namang kakong sugat. No? Yung pala, punong-puno na salubsog ng kahoy, yung daliri ko.
Pinipilit kong aninagin. Asan ba? Asan ba? Kasi ako hindi mapakali hanggat di ko natatanggal. Hindi ko naman makita. Napakaliit. Hintayin ko pa makauwi ako ng bahay. Hintayin ko pang matapos ang trabaho. Kaya mahirap pala ang malabo ang mata. At mas mahirap ang Kristiyano na malabo ang buhay. Right. Amen? Right. Amen. Kailangan natin ng salamin. Kailangan natin ng salita ng Diyos. At ito'y nagbibigay sa atin ng linaw para makita natin kung tama ang direksyon na ating nilalakaran, tama ang ating buhay na pinamumuhay. So, number 3. So, the fear of the Lord leads you to choose rightly. Hindi lang na makakita ka ng malinaw, kundi dapat ay makapili ka rin ng tama. Ayan. The fear of the Lord leads you to choose rightly. So, kung meron tayong pagkatakot sa ating Panginoon, alam niyo yung salitang takot? No? So, hindi ko alam kung naarok ng inyong mga kaisipan yung takot na binabanggit ng Biblia. No? So, yung takot, alam niyo, binanggit ito sa Proverbs 3. Linat. Hindi ha. Linat ang So, verse number 7. Ito nyo nakita, say amen? Amen. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, pag meron tayong pagkatakot sa Diyos, sabi dito, lalayuan natin ang mga masasama. Amen? At huwag tayong manangan sa ating sarili karunungan. Verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Madalas matalino tayo sa ating sarili. Madalas iniisip natin, tama ako, kahit mali. No? Pero kung may pagkatakot sa iyo, tayo sa Panginoon, ine-evaluate mo, binabalansi mo. Tama kaya itong gagawin ko? Sino kaya ang tama? Siya o ako? Minsan pag galit ako sa tao, siya mali, ako tama. Di ba? Usually ganon. Amen. Pero kung magpa-pray ka, Lord, kung mali ako, sawayin mo ako. So, yun ang aking prayer. Minsan, ang aking asawa, pag nagsasalita sa akin, pag tama siya, hindi ako kumikibot. Tama eh. Kinakailangan kong makinig. At ganoon din ang mga anak ko. Pag tama sila, nakikinig ako, kahit bata yan, nakikinig ako. Hindi dahil akong tatay, akong tama, akong magaling, akong palaging center of attraction, hindi. Bakit kahit bata sila, mayroon silang tama na ginagawa? Kesa kahit ako'y matanda na, pero may mali akong ginagawa. Kaya alam nyo, yung mga pamilya na kapaligid sa atin, ginagamit sila ng Diyos eh. Para paalalahanan ka, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. At ganoon din, sabi dyan, na pag may takot tayo sa Panginoon, nakikita natin na tama ba yung ating nilalakaran? Tama ba yung ating magiging desisyon? Alam niyo, sa decision making, hindi lang talino ang pinaiiral dyan eh. No? So sabihin na natin, nakapagtapos ka, nakagraduate ka ng college, bachelor degree ka, pero alam mo, kinakailangan, sabi dito, yung fear of the Lord, kino-consider mo siya sa verse 5 ng 3. Chapter 3, trust in the Lord with all thy heart. And verse number 6, in all thy ways. Pag sinabing all, lahat ba? Kasama ba ang trabaho mo dyan? Kasama ang business mo dyan? Kasama ang pagpapamilya mo dyan? Kasama ang pag-aaral mo dyan? All! Sabi ng Biblia, in all thy ways, acknowledge Him. At pag hindi mo siya ina-acknowledge, nalalayo ka na. Nalalayo na tayo. No? Kaya nga sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kasama ang Panginoon, partner mo siya. Amen? Amen. Kasi nung naging tagapagligtas mo siya araw-gabi, hindi ka na niya iniiwan. Nandyan siya sa puso mo. And I believe, ang isang taong naligtas, na-regenerate, na born again, no? Lagi niya i-consider ang Panginoon. May pera o wala, kasama ang Panginoon. Amen? Amen. Sa kalusugan at karamdaman, kasama ang Panginoon. No? So, hindi lang sa mga
bagay na tayo maluwag, pinagpapala, na masasabi natin, kasama ko ang Panginoon. Maging sa mga panahon na nahihirapan ka, panahon na mahirap maglingkod, panahon na nanlalamig ka, dapat kasama mo ang Panginoon. Bakit? Siya lang ang pwedeng magbigay sa iyo, mag-encourage sa iyo. No? Salamat, hindi lang siya Diyos na tagapagligtas, kundi Diyos na nagtuturo kung alin ang tama at mali. Amen? So, number 4. So, the fear of the Lord makes you wise. So, verse number 7 in chapter 1, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, kaya malalaman nyo yung fools, or masasabi natin merong wisdom. Ang fools, pagka sinasaway mo siya sa mali, nagagalit siya. No? Pero pagka ang tao ay sinasaway mo siya dun sa mali, nakikinig siya, nare-recognize siya, mali ginawa ko. No? Kaya dito makikita natin na ang takot sa ating Panginoon ay ginagawa tayong maging matalino. Ano yan? Yung salitang humbleness. Sabihin nyo nga, humbleness. 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 Hindi humbleness, ha? Humbleness. Yan. So, merong kababaang loob. No? Bakit? Kasi makikita mong matalino, hindi siya masalita. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng, nagbibitaw ng salita. Bakit? Maingat siya. No? Kaya naalala ko tuloy isang pastor, sabi niya, kapurihan sa Panginoon. No? Sabi niya, alam mo, Brother Manuel, nakikita ko sa katauhan mo yung katauhan ng pastor mo. Nagulat ako, sinabi sa akin yun. Nung ilang taon pa lang ako dito sa Italia, dinadaluhan kong church. Kasi pagka meron siyang sinasabi, nakikinig ako, pero magsalita man ako, iilan lang. Bakit? Ayoko magkamali. Pero dahil doon, no, nakita niya na ito'y na-train ng pastor. Nakita niya na ito'y maingat. No? Bakit? Kasi ang pastor natin masyadong malumanay, diplomatic, no? Mahaba ang pasensya, no? Talagang kahit ganun siya, sabi ko nga, meron man dapat ako meron man dapat magtampo sa pastor, wala iba kundi ako eh. Bakit? Ako madalas yung office eh. Lagi akong talagang nire-review ako. Pag mali ako, no? Minsan hindi ko matanggap, no? Kaya ako na lang palagi. Ako na lang palagi. Hindi ko alam kung naranasan nyo, ma-office kayo eh. No? Hindi ibig sabihin para bang napakabigat ng ginawa mong kasalanan, kundi itama yung mali. No? Minsan iniisip natin eh, pagagalitan ako. Ang hindi din natin nakikita yung itatama niya ako. Kung ano yung mali kong nagawa. Kasi tayo very prideful eh. Bago tayo naligtas, masyado tayo mataas ang ating ego eh. Diba? At ganun din, lalo na kung tayo nakapagtapos ng kolehiyo at yung nagtuturo sa atin eh, taga-bukid lang, hindi elementary lang, no, high school lang, ikaw college, tuturuan ka, hindi mo matanggap eh. Tuturuan ako natin eh. Ako may diploma, siya walang diploma. No? Kaya alam nyo, ang kaibahan sa gawain, kahit professional ka, kahit pastor ka, kahit doktor ka, kahit pulis ka, pag nakaupo ka dyan, membro ka. No? At yung pastor, hindi pinag-uusapan kung nagtapos siya ng college o meron siyang bachelor degree. Kasi ang tungkulin niya, no, shepherding the sheep. Yan ang kanyang trabaho. At kung merong mali, itinatama yung sinasabi niya. At ang pastor, hindi siya nagtatago. Meron man siyang pagsabihan, walang iba kundi ang Panginoon bago ka kausapin. I believe that. Amen. Bago ka pa niya kausapin, pinag-pray ka na niya. Bakit? Para makita mo yung kanyang sasabihin sa iyo.
No? At yung pagpapasakop ay itinuturo ng Biblia, yung fearing the Lord. Pagkatakot sa ating Panginoon, fear of the Lord. So makakapili tayo ng tama, makakagawa tayo ng tama, makakakilos tayo ng tama, makapag-iisip tayo ng tama pag may takot tayo sa ating Panginoon. So the fear of the Lord makes you wise. Gusto ba natin maging matalino? Amen. Hindi matalino, ha? Masarap ng No? bubo. Ayan. Iba naman ng purbo. Purbo, mahilig manggulang eh. Yung makakalamang palagi sa kapwa eh. No? So, yung sa sinasabi ng Bibliang wise, no? Sa atin kasi pag sinabi mo, napaka-wise mo ha. So, isip mo siya, ako magulang. No? Sa Bible, pag sinabing wise ka, matuwa ka. Sadio. Sa Italiano yung sadio. Ayan. Sadyo. Sadio. Okay. So, Wise. sabi ng ating Panginoon, ayaw niya tayo maging mangmang. Yan yung So, pagbupanit na. gusto niya tayo ay maging matalino. Talino. No? So, kaya Kristiyano dapat maging matalino sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. salita ng ating Panginoon, pagkatakot sa ating Panginoon. No? Kaya salamat ang Panginoon, wala siyang anak na gusto niyang manatili sa pagiging mangmang. No? Kaya nga inaaralan tayo, tinuturuan, kaya nga tayo dumadalo ng pagsamba. Bakit? Habang dumadalo ka, marami kang naiintindihan, marami kang nauunawa na katanungan sa buhay na nasasagot. No? Kaya pagka wala tayong church, ang alam lang natin, puro panglabas na pamumuhay, katulad ng mga unbeliever. So, kaya mahirap ang malayo sa kalooban ng Diyos, mahirap ang wala sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi ang lagi mong goal, makalupa no? Pero pagka ginagawa natin ang will ng Panginoon, no? Pagdalo ng pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pakikipag-fellowship, no? So napupuno tayo ng kanyang mga salita, nagiging wise tayo. Nagiging iba ang ating motibo, yung ating thinking, hindi na makalupa. Thinking natin, di ba sabi ng Colossians? Thinking natin makalangit, Colossians 3:2, no? Sabi doon na, buksan na natin, baka mamali pa ako. Colossians 3:2. Okay, babasahin ko, sundan nyo na lang po ako ng inyong mga mata. Say amen kung nyo nakita. Amen. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yan ang sabi ng Colossians 3:2. Kaya alam niyo, pag nasa gawain tayo ng Panginoon at meron tayong pagkatakot, yung kaisipan natin nababago Ako, dito sa lupa, pansamantala lang ang problema, lilipas din yan. Right. Amen. Darating din ang time, kahit hindi ako mayaman, sa langit mayaman ako. Amen. No? Yun ang pinakamagandang comfort Kasi dito sa lupa, pag wala kang magandang bahay, wala kang sinabi, tagal mo na sa abroad. Di ba? Minsan payabangan Kaya binabago ang ating kaisipan pagka tayo ay nakikinig. Meron tayong pagkatakot sa kanyang salita na gawin ng isang mananampalataya. No? Kaya yung takot na ito, pagka natutunan natin, lahat ng bagay sa buhay natin, co-consider natin sa Panginoon, kasama natin siya. No? Anumang accomplishment yan, anumang failure yan, kasama pa rin siya. Kaya hindi ka iniiwan ng Panginoon No? At maunawaan natin na hindi talaga ang Panginoon ang nag-iiwan sa atin, maging sa mga panahon ng mga problema, kabigatan, hindi siya nag-iiwan. Pero ang totoo nun, tayo talaga nang iiwan sa Panginoon Yung mga panahon na kailangan tayo ng Diyos sa gawain, pero yun yung mga panahon na hindi natin magawa na masuportahan ng gawain. Yung mga panahon na tinatawag tayo ng Panginoon, yun yung mga panahon na ina-aksaya natin na hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya mahalaga na suriin natin talagang naglilingkod ba talaga tayo sa Diyos ng seryoso. Kaya alam nyo, ang kanyang salita, salamat. Hindi na natili na ang Diyos ay namatay, nabuhay at umalis, iniwanan tayo. No? Ang katotohanan yan hindi niya tayo iniwan Amen? Amen.
Hindi man natin nakikita sa ating mga mata, ngunit nalalaman natin mula sa kanya mga salita, ang Panginoon ay kailanman, hindi niya tayo pinabayaan. Number 5. The fear of the Lord shows you know the Lord. The fear of the Lord shows you know the Lord. Ang pagkatakot sa ating Panginoon, mas lalo siyang nagpapakapahayag sa ating mga buhay. Nakikilala mo kung sino talagang Panginoon na hindi lang tagapagligtas. No? Kundi siya yung Panginoon na sa lahat ng bagay kasama mo siya, tutulungan ka niya. No? At yung ginawa ang Panginoon na ginawa mong tagapagligtas, hindi lang siya naging tagapagligtas ng iyong buhay, kundi mas lumalim pa ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen. So marami tayong nakikilalang mga kaibigan, kababayan, no? Minsan kamag-anak pa nga. So hindi natapos na nakilala mo siya, no? I'm glad to meet you, no? O sa Italiano ay piacere, no? Hindi natapos doon. So ang Panginoon, habang lumalakad ka ng may takot, no? Mas lalo mong nakikilala siya, no? Kaya bagaman di pa natin kilala talaga ang Panginoon noon, at nung nakilala natin at ginawa natin siyang Panginoon tagapagligtas, mas lumalim pa yung relasyon na pagkakakilala natin sa Kanya nung nakasama mo siya araw-araw. Amen? Kaya yung fear of the Lord, na palagi mong kinukonsidera ang ating Panginoon sa buhay mo, sa trabaho, sa profesyon mo, no, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, mas lumalalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Hindi lang pala siya Diyos na naging tagapagligtas, kundi Diyos din na sumasagot ng ating mga prayers. Amen? Amen. Kaya napapatunayan natin na ang ating Diyos na nakilala ay mas lalong nagpapakahayag sa ating mga buhay. Hindi ko alam kung gaano mo kakilala ang Panginoon sa buhay mo. I don't know. At hindi ko alam kung anong buhay mo. No? Ikaw lang nakakaalam kung gaano mo kakilala ang Panginoon. No? At sa pagkakakilala mo sa Kanya, no, ng mas malalim, I believe ang buhay mo, mas lumalakad ka ng mas malalim para sa Diyos. Amen. Kasi ang iba, sabi ko nga, nakilala lang ang Panginoon bilang tagapagligtas kasi takot silang pumunta na impyerno. Pero dapat hindi nagtapos doon. Panginoon siya ng buhay mo. Siya ang nasusunod. Bakit? Meron kang takot na gawin ang mga bagay sa buhay na minsan kahit wala ng pera, wala ng budget. No? Alam ko, ang Panginoon may paraan pa rin. Amen? Right, amen. Alala niyo ang kinanta ng dalawa? God will make a way where there seems to be no way. Noon, yung kanta na yan, kwan lang eh. Kanta lang. Kanta lang, pero ngayon eh, totoo. Amen? Amen. Nararanasan mo sa buhay mo. Kaya dapat ay makita ang Panginoon na lumalakad tayo ng may takot sa Kanya. No? Lumalago tayo ng may pagkatakot. Kaya yung dito sa Book of Proverbs, yung binabanggit ni King Solomon, mahalaga na magkaroon talaga ng takot ang isang mananampalataya. Lalo na meron ka na ngayong relasyon sa Kanya, mas lumalim pa ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoon. Bakit? Kinakailangan yung fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. No? So, merong bago dun sa trabaho. Wala naman ako maikwento sa inyo kundi yung karanasan ko. No? Ako'y all around. No? Trabaho ko hindi lang isang sa isang lugar, kundi umiikot ako sa different kinds of work doon sa Bartolini. No? At doon ay meron isang bagong, dahil itong buwan na ito ay talaga napakaraming robot. Lahat ng tao, madaling uminit ang ulo. Pagka maraming trabaho, mainit ang ulo nila. Pagka kaunti naman trabaho, ay mga nakangiti. So dapat nga matuwa sila dahil maraming trabaho, dahil maraming soldi. Tama ba? So minsan ang gusto mong makamit, minsan ayaw mo naman paghirapan, no?
So, nagsisigawan, nagpaparolatsa. So, andun lahat, halo-halo. Ako naman, pag nagtrabaho, tahimik lang ako. Hindi ako madaldal, no? At para bang nag-iisa. Meron ako sariling mundo, no? Pero nakikipag-interrelate naman ako sa mga interaction sa mga kasama ko. Pero hindi ako ganun, kundi ko naman din talaga kapuso, kambaga. hindi ko. Kaya medyo alok din sila dahil para bang kahirap akong kahirap pakisamahan, parang ang suplado, parang ang sungit, parang ang instricto. Kung di nyo talaga ako kilala, yun ang impression nyo sa akin. No? Pero kung makikilala nyo, ang Preacher Manuel, Brother Manuel, hindi ako ganun kahirap kuhanin ng loob. No? Mababaw lang ang aking kaligayahan. So madaling sabi, yung may bago doon, na ako'y nagtatapon ng mga pako doon. At sa sobrang dami nga, may mga tinatawag na incompatibili na hindi pwedeng ibato sa conveyor, katulad ng rete ng kama. Dahil sobrang laki, makitid lang yung conveyor. Katulad ng mga rolyo ng tawag ito, mga mga yung leto na kutsyon. Yung sotoboto. Ayan. Hindi mo siya pwedeng itapon doon. Gawa ng yung spunta niya, no? Kung siya umiikot, nagjijira, hindi nakapix, hindi mababasa ng sensor ng computer. So, means incompatible siya, mano-mano mong ilalagay sa kanyang zona. Okay, at meron doon isang bagong empleyado na itim. No? Hindi ko alam kung Afrikano, pero Afrikano, itim. At nagtapon ako ng bino, ng Bernabe, kung kilala niyo yung Bernabe na bino. Sobrang dami, yun ang incompatible dahil botilya yun eh. Minsan bumabagsak doon sa shibolo. Pag hindi nasalo nung kwan, basag. No? Pako, roto. At sabi niya, bino yan, tinatapon mo. Kapito. Sa loob-loob ko marunong pa sa akin dahil pinatatapon, may instruction na itapon dahil sobrang dami. Pero tama nga ako yung Afrikano, bino yun eh. No? So may mga bagay na alam mo nga dapat at hindi dapat, no? Pero nakikita niya, yun tama yun eh. So, instead na may magalit, pinapakialaman mo ko. Pero nung siya tinama ko, nagagalit, ba't ka siya pinapakialaman? No? So, yun, may mga ganon. So, pagkatama, kahit na yung tao mangmang, sundin nyo. No? Hindi masama. Alam mo, wala sa'yo. No? Tama eh. No? So, yung sinasabi ko, yung humbleness, kuhanin, kahit yung tao yung masama, kung meron siyang mabuti na nagagawa, ma-appreciate mo. Kilalanin mo na tama. Hindi ko galit ka, lahat ng ginagawa niya mali. No? So, hindi ganon. Dahil may mga nagagawa naman din silang tama, kahit unbeliever. Amen? So, ang point ko dito, ang Panginoon ay ginagamit din sila para makita natin ang mga mananampalataya na sa ganung paraan, maitama din tayo. No? Para matuto rin tayo. So, kasi kung sabihin natin, mga unbeliever yun, mas matalino kaming mga mananampalataya, hindi. May mga teacher nga, unbeliever di ba? So, estudyante, tinuturuan ng mga estudyante, pero nakakapagbahagi siya ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Pulutin natin yung mga tama. No? So, kaya yung fear of the Lord ay mahalaga na meron ang mananampalataya dito na pagkatakot sa ating Panginoon. At yung mga takot na ating nararanasan, mas merong mahalagang takot na itinuturo ang Biblia. Ano yan? Yung pagkatakot sa ating Panginoon. Amen? So, nawa lahat tayo magkaroon ng takot. No? Hindi lang sa mga alalahanin sa buhay, kundi yung takot na gawin natin ang kalooban ng Diyos. No? Meron tayong pagtalima, meron tayong pagsunod, meron tayong mataas na pagrespeto, paggalang, at higit sa lahat, yung kanyang kalooban ay nalalakaran natin. That is fear of the Lord. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin na. Let us pray to the Lord.
O manaming dakila sa lahat, muli po kami nagpapasalamat